Mga dilawan, mga kadonatics at pinklawan, gustong paghatiin ang Duterte camp. Gusto nila, mga kadonatics, na si Bongo ay tatakbong pagka-presidente versus Inday Sara Duterte. Grabe, mga kadonatics, yung tactic nila. Parang ini-encourage nila si Senator Bongo na ay tatakbo kang pagka-presidente, mananalo ka. Gusto nilang hatiin yung boto ng mga Duterte, mga kadonatics, ng DDS. Kasi mayroon din silang aso nila na patatakbuhin, mga kadonatics. And that would mean a lot, mga kadonatics. Pag mahati kasi yung boto ng DDS, obviously, makakalamang sila. Oh, at dirty tactics. Not really a dirty tactics, mga kadonatics, pero napaka-frustrated tactics na ito, mga kadonatics. Can you imagine that? Gusto nilang patakbuhin si Bongo para mahati tayo, mga kadonatics. And you think Bongo will listen to them? Bungok talaga, mga to. O, eto, mga kadonatics, wala nang patutsada pa. Pakinggan natin yung sabi ng mga dilawang ito. Ayan, ayan. Nangyayari itong IC seats, bigyan mo sasabihin niya. Wasn't the opposition being too sensitive? Yes, dahil nga merong hugot. No, kung wala namang hugot, wala namang ganung sensitivity. Pero tingin mo, si Bam nasira na. Hindi naman. Wala namang ganon. You think he wants Pero dapat to... iwasan na yung ganong klase mga statements. Do you see him running in 2028? Well, gusto niya. No, I won't be surprised na gusto niya tumakbong presidente. Hindi, hindi niya sinagot. So, I think he doesn't want it, mga kadonatics. Hindi gusto ni Llamas. Hindi na naman. Do you see Ang boyfriend ni Hontivirus. him running? Since he's Not for also vice. in a sweet position na Not for nothing to lose. vice. Why? What do you mean? Ibig sabihin, kung Sabi tatakbo niya. siya, either presidente or hindi. Or hindi. Saka sabi rin niya, I'm not running for vice. Totoo rin naman. Do you trust him? Ito na, mga kadonatics, parang itinatakwil na nila ngayon si Bam Aquino. Dahil lang sa pahayag ni Bam Aquino na dapat i-trial si Tatay Digong sa Pilipinas, hindi sa ICC. Kasi yung korte naman dito sa Pilipinas ay nag-work pa, mga kadonatics. Functional. Very easy. And that is fundamental, mga kadonatics. Di ba? Ay, itong mga dilawan, pinklawan at loyalist, ay umalma. Binati ko si Bam Aquino. Kaya ngayon, kakaiba na yung tingin nila kay Bam Aquino, mga kadonatics. But, as DDS, hindi tayo maniniwala kay Bam Aquino. Alam naman natin yung Aquino, mga kadonatics. Gagawin ang lahat para lang, mapaganda yung imahe sa publiko. We will never be budol, mga kadonatics. Diretso na. Pag ganun-ganun pa kayo, yan. Next question. Wala namang political base si Bam eh. Sino kaya yan? Sino ba may political base? Manny, kundi si Sara Mindanao. Oo, Sara. Or kaya Lena Marcos. Bicol. Pero idikit ko rin yan Ano? kay Bongo eh. Si Bongo, di ba, he's been elected because of his association with Tatay Digong. Diggs. Oo. Ang loyalty naman niya kay Diggs, hindi naman kay Sara. Not because of Sara. Oo. So, kung humiwalay siya kay Sara, tumakbo on his own, Ayan na. Actually, Bok, you could Support even niya. argue na hindi siya hihiwalay kay Sara. Hindi naman talaga sila nagsama eh. yeah. Di ba? Pero Remember, if he's right- Wow, so mga kadonatics, that is something else here. Gusto nila ipalabas sa publiko na may, walang connection talaga si Inday Sara Duterte or si Bongo kay Inday Sara Duterte. Oh, yan ba talaga? Hindi sila nagsama? Of course, hindi sila nagsama. Dahil every time na may posisyon si Inday Sara Duterte, ang layo din naman ni Bongo, di ba? Hindi katulad ka Tatay Digong, mga kadonatics. Nung mayor si Tatay Digong ay talagang right hand niya si Bongo. Nung pagka-presidente, ganun din. Kinuha niya. So nagsama talaga sila. But it doesn't mean, mga kadonatics, hindi na close itong si Bongo at si Inday Sara Duterte. Nung how many times pumunta si Inday Sara sa Senado, andun si Bongo, mga kadonatics, sa gilid. Andun sa gilid. Pangit din naman na sunod-sunuran siya kay Inday Sara Duterte, di ba? But they are so close, mga kadonatics.
out on his own, would he really split the vote? Yan na. Or would the people who voted for him because of Duterte say na, yeah, I go with the original? Naaawayin din siya. Oo. Oo. Pero, May ganon. Baka may ganon, awayin siya. Baka lesser concern naman niya yung manalo eh. Baka mas ang concern niya yung Damocles sword siya. yeah. Kung sakaling tatakbo siya, hindi yun ang kanyang concern. Diba? Patawarin siya. Patawarin. Palusutin siya. Yun. Ano ba? Bakit nasa malasakit? Naging analyst ba talaga to sila mga kadonatics? Like, really? Bakit tinaguring analyst, journalist? Malay mo, manalo. Oh. Ayun, makachamba, di ba? Oo, chamba. Good. Kung hindi, politika sa okay Pilipinas, may tsambahan, di ba? Oo. Di ba si Miriam, muntik na makachamba. Sa dami Out of ng nowhere, matulungan niya sa Balasakit Center, baka Diba? iboto Muntik siya. makachamba. Si Tigong nakachamba. See? Umamin na sila mga kadonatics. Talagang maraming nagawa si Bongo mga kadonatics. Especially itong Malasakit Center niya na millions ang natulungan mga kadonatics. Ngayon lang sa 2026 na budget ay kinat off yung budget mga kadonatics. I mean, kunti na lang yung ibinigay ng pamahalaan. Like, really? Grabe. Sobra talaga to si Bongbong mga kadonatics. Kinat off. Huge amount of money mga kadonatics. Kaya nga sabi ni Senator Bongo, pasensya na sa mga hindi natin matutulungan sa Malasakit Center kasi yung budget natin is napaka-tight. Limited na ngayon. Look at that mga kadonatics. Oh. Diba? Sino lang sasabing maninalo si Tigong dati? Wala naman eh. Wala naman. Wala naman. Kahit saan pumunta si Tatay Digong mga kadonatics, he was mob. Right? Grabe yung tao. Tapos sabi, kayo lang mga analyst kasi kayo na, ay nako, for the sake of, name na lang yan sa kanila mga kadonatics na analyst ko, no? Pero wala naman, hindi naman maganda yung mga inalisan nila mga kadonatics. Walang katotohanan. Nag-a-analyze sila based sa kanilang perspective, hindi based sa tinig ng taong bayan mga kadonatics kung ano talaga yung nangyayari sa baba. Nasa taas lang to palagi itong mga kumag na to eh. Ha? Sino kaya tsachamba nitong 2028? Pero bago ako pumunta rito, alam ko pag-uusapan dito, Iran eh. Oo nga, yan. Uy, si Mogs, polo niya ngayon, makintab na islong sleeves. Panggera. Oo, nga pala, nakikiramay kami kaya aming kasamang Chay Florentino Cofilenia. Bilenya, yung kanyang asawa. Dean ng Ateneo Law School. So, kabilang buhay. Oh. Mabuting tao yun. Condolence po, Chay. Oo, Pero condolence. Manny, may tatanong lang ako doon, na nabanggit ni Ronald yung Iran, Middle East. Napansin ko, anyway, baka alam din nyo, parang hindi gumana yung Iron Dome ng Israel. I don't know. May nakalusot. Parang hindi gumana eh. Parang wala tayong nakita. May percentage man talagang lulusot eh. Oh. Hindi. Paramihan yan eh. Hindi naman talaga yun 100% na mga kalusot. Nasa 70% ang effectivity nung Iron Dome nila. Nasa ganun lang mga kadonatics. Pero, that is a big percentage na talaga mga kadonatics, especially sa ganyan na mga missile, detractor. Dito sa Gaza, may mga lumusot eh. What I'm more interested in is whether wala na kasing bala. Kasi remember the last time na nagpaulan yung Hezbollah, tipong naging issue lang po sa balita na ubusan sila ng bala. So, kasi we didn't even see those mga, di ba, fireworks in the sky. Hindi kasi yung Iron Dome, mas mas concentrated sa mga military installation. Yung naman residential Money sa city dati, the last nga, time pero, sa Hezbollah, pag nagpakawala ng mga missile ng Hezbollah, Tel Aviv, walang lumalanding. Baka wala nang bala. Pero may panahon kasi na uubusan ka ng bala. Yun nga eh. Oh. Ano dapat doon? Yung dami ng gumagano. Dapat ganun din karami yung humaharang, di ba? Mas marami. Mas marami. Oo. At saka may bago Mahal yung yan eh. May slippage may yan bago yung Israel laser. Laser kasi yung laser daw $2 lang yung bawat buga. Oo. Kasi yun ang problema eh. Look at this. Do this math, Bok, nagpakawala ng I don't know how many cruise missiles ang pinakawalan ng US. Bomb Iran.
Okay, those targeted places. 120. One, Ang pangit pa talaga mga kadonatics. May Iron Dome yung Iran mga kadonatics. Gawang China. Ang masaklap pa nito mga kadonatics. Nagpalpak. Hindi natatamaan yung missile ng Israel at ng United States mga kadonatics. Kaya ang daming nasawi sa kanila. At sa Israel naman kadonatics at hindi basta-basta talaga ang mahal ng isang missile ng missile na yan mga kadonatics. Bawat isa, million ata. Million bawat isang missile. Kasi napakamahal talaga yan mga kadonatics. Hindi basta-basta may special yan doon sa loob na kaya talagang humahabol ng foreign missiles. Well anyway, thank you so much mga kadonatics. Comment down below at babasahin natin yan lahat ng mga hinaing nyo. Naniniwala ba kayo mga kadonatics na tatakbo si Bongo at bilang presidente para kontrahin si Inday Sara Duterte? I would not believe itong mga analyst talaga. Kahit ano nilang pumapasok sa kanilang kaisipan. Well, anyway, thank you so much and God bless you. Bye-bye.